Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 3, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Body of Christ. At pumirma ka na ba para sa iyong kaligtasan? At ang scripture po natin ngayong araw ay Romans 12, chapter 12, verse 4 to 5. Sabi po dito, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we through many form one body and each member belongs to all the others. Sa Tagalog naman po, kung paano ang katawan ay binubuo, maraming bahagi at pagkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit sa tayo'y marami, nabubuo tayo ng iisang katawan ni Kristo at tayo'y lahat ay bahagi ng isa't isa. And teaching number 1, we are one Christ. Sabi nga po sa scripture natin ngayon na tayo po ay iisa at tayo po ay iisang katawan ni Kristo. Kaya po tayo ay iisang pamilya din po in Christ. And teaching number 2, we are ambassadors for Christ. Sabi naman po dito na tayo po ang ambassador. Tayo po yung pag tinignan po tayo is dapat pinapamuhay natin at nakikita sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. And teaching number 3, we are continue the work of Christ. Sabi naman po dito na yung mga ginagawa po ng ating Panginoong Jesucristo, simula tayo po ay nagiging isang katawan niya po. At tayo po lahat ay bahagi ng isa't isa. Na dapat na magtulungan tayo, makontinue natin yung inumpisahang trabaho ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa na yun nga po yung parang lahat tayo is masakop niya po. All nations is masakop natin at tulungan po natin ang i-continue po natin yung work ng ating Panginoong Jesucristo. And application number 1, treat others as you would treat your own body. Sabi nga po sa scripture natin na tayo po ay may iisang katawan ni Kristo at dapat po na pangalagaan po natin yung iisa nating katawan dahil ito po ay sa ating Panginoong Jesucristo. At kung maganda po yung treat mo sa sarili mo dahil nga po ikaw ay anak ng ating Panginoong Jesucristo, dapat ganun mo din i-treat yung kapwa mo na may katawan din ng ating Panginoong Jesucristo. And application number 2, share the message of reconciliation. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na ibahagi po natin yung mensahe ng reconciliation, yung pagbabago, and dapat na yung mga sa kaibigan natin, sa mga friends natin, sa family natin na hindi pa nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo, pati na rin po ang ating Panginoong Diyos, ay ipakilala po natin sila at sabihin po natin yung mga bagay na makakasakip sa kanila para po sila ay maniwala na po at makilala nila ang ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. And application number 3, continue the work of healing and restoration. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na ipagpatuloy po natin yung work of healing and restoration ng ating Panginoong Jesucristo na simula po nung pumunta siya dito is siya na po talaga yung nagbigay sa atin ng kalayaan, ng healing, ng restoration dahil nga po siya po yung napako sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya po dapat po natulungan natin ang ating Panginoong Jesucristo na ibahagi po or in-continue po yung work ng healing at restoration sa ating mundo. And discussion, why should you treat others as you would treat your own body? Yan nga po. So, tayo po ay isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo na dapat i-treat natin yung kapwa natin na katulad ng pag-treat natin sa ating katawan. I-respect po natin dahil ito po ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo at iisa lang po itong katawan na to. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.